Hi everyone! Good morning, I'm back. This is Sambrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Reaction natin dito sa naganap na Miss Grand Thailand 2026. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolida, makamamasam dyan na laging tumututok dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Grand Thailand tayo ngayon. So ito nga, naganap na ang kanilang coronation night kagabi sa 77 candidates ng Miss Grand Thailand 2026 at ang nanalo nga ay ang pambato ng Miss Grand Chonburi na wala nang iba kundi si Fatima Jitwasat. Jitsawat. So Patama Jitsawat. Ayun. So yan. And then ayun, medyo talagang naloka lang ako sa production ng Miss Grand. Panalo ang binigay nilang opening show dito kay Gatchabel. Oh my gosh, nakakaloka. Ang galing, ang taas ng energy ni Gatchabel, the way kung paano niya talaga ikembot, isayaw ang kanyang mga sarili. Naloka nga daw si si Emma Tiglao na talagang grabe. Winner no winner. Yes! Sobrang gusto ko yung let's get grand. O, di ba? Talaga naman nakakaloka. Panalo, ang lakas maka J-Lo. So doon pa lang sa simula pa lang ng show, talagang sobrang panalo na yung kanilang lightings, lalo na kung nanonood ka ng live. My gosh, yung energy mo talaga na parang wow, this is it. Wow, winner, wow. Ang galing. Sobra. Panalo talaga. And then, ayun, sobrang impressive talaga yung sayaw ni ni Gatchabel. Sa kanya lang ako nakatitig habang nagsisimula talaga yung show. And then, ito yung pinakapasabog. Akala ko tapos na. Kasi after mag-introduce ng mga candidates, ayun, so umiksena naman si Gatchabel. May bumaba na square na ewan ko. Akala ko nga bigla siyang mawawala doon na parang magic yung dating. Tapos biglang yung pagbaba, no, punong-muntong siya. Wala akong idea na ganun ang mangyayari sa show. Aba, biglang bumuhos yung malakas na water. Oh my gosh! Ang winner nung dating. Ayun talaga yung pinaka-highlights talaga ng opening show nila. Ewan ko kung nagustuhan niyo, pero ang winner talaga, especially pag nanonood ka sa live, ay nako, talaga yung mata mo talaga, ay, nakatitig na gano'n, o, di ba? Kaya sabi ko, in fairness talaga, panalo talaga ang Miss Grand. And then, of course, syempre, mabilis yung nung nila ng top 20. So, after mag-introduction ng Miss Grand sa mga candidates, ayun nga. So, in-announce na kagad nila yung mga ilang special award. Sa simula pa lang ng laban, my gosh, umaariba kagad si Buriram. Yes, nakakuha kagad siya ng 3 special award sunod-sunod. Kaya sabi ko, oh my gosh, mukhang Buriram talaga mananalo. And then, top 20. Yes! Ang bilis ng facing nung top 20 agad, wala nang keme-keme. Sa Norther, ang mga pumasok ay si Chiang Mai, Preo, Lapang, Sutok Thai, Uttaradit. Ayun. So pagdating naman sa Northeastern, ang mga pumasok ay si Konken, Nakhon Ratchasima, Buriram, Sakhon-Nakhon, Uduntani. And then pagdating naman sa Central, Kontep Mahanakon, Chachosaw, Chonburi, Trat, Saraburi. Pagdating naman sa Southern, ang mga pumasok ay si Chumpon, Trat, Phuket, Rayong at Songkhla. So sila. So ina-expect ko naman yung mga nagustuhan ko ng pasarela noong preliminary, halos pumasok dito. Sabi ko sa inyo, hindi papasok yung mga tumbling dyan eh. At hindi rin pumasok si Patung Tani. Yes, ina-expect ko na papasok nila si Patung Tani. Dito pinatunayan lang talaga ng Miss Grand, ang gusto talaga nila ay
beauty queen. Yung gusto nila perfect ka na. Hindi nila makikitaan na sira ang ngipin mo or meron kang problema sa ngipin or may something. Gusto nila talaga perfect na. Pero kasi 'di ba yung idea ko. So isa siyang magandang halimbawa sa atin na alam mo yon, no matter what happen, just keep going. At alam mo yon, hindi mo kailangan magpanic. So very graceful yung pinakita ni Patong Tani kaya nabilib ako. Pero sa Miss Grand, wala yun. So, kailangan talaga perfect ka na. So, pagdating naman sa top 20, syempre, nag-swimsuit ang mga candidates, ay papanalo din ang swimsuit competition nila. Ang sakit sa mata, kasi di ba na-laser yung isang mata ko, ang sakit sa mata nung apoy, talagang gumaganon talaga siya, parang napapagulat ako ng bonggang-bongga. Pero kasi syempre, wala naman akong magagawa kasi ganun talaga ang kanilang production. Kasi ang lapit ko sa stage, talagang ramdam mo talaga yung init talaga ng apoy na gumaganon. Yung tubig, ramdam mo na ano, sabi ko nga, ano ba ng Miss Grand, ano, parang Miss Earth, may element of water and fire. O, di ba? So, yun. So, parang nakakaloka kasi init ng panahon talaga yung ano ng Miss Grand. And then, ayun. So, malaki kasi yung stage, kaya malapit yung mga audience talaga doon sa stage at kita mo talaga lahat ng detalye. Pagdating sa swimsuit, in fairness, hindi na nag-circus-circus yung mga candidates. Just walk and then talaga poise talaga. At dito nakitaan natin na grabe ha, ang gagaling nila. So, medyo nadismaya ako kay Miss Buriram kasi ang steep niya maglakad. Sa totoo lang, yung body niya hindi talaga kumikembot. Kaya sabi ko, ay, nako, nakakaloka. Parang kailangan pakuluan ng mainit na tubig para lumambot. Ganon. Pero, naiisip ko naman, kung sakaling mananalo siya, syempre dadaan ko naman siya sa under training, di ba? So, September pa naman yung Miss Grand. Kasi yung beauty kasi nandoon na eh. Pero yung pasarela, kailangan kasi pag-aralan at mapag-aaralan naman yon, di ba? Kaya sabi ko, okay na lang din. Pero hindi talaga siya ganong kakaliber pagdating sa paglalakad. Napansin ko na yun nung prelim na medyo nadismaya na ako sa kanya. Pero parang sabi ko, sige lang laban kasi nga may beauty talaga si bakla. And then, ayun. So, ang gaganda nila. Yung napiling top 20, in fairness, ang gaganda nila. Lalo na yung short hair. Ay, nako, ang winner ng dating niya sa akin, si Trat. Parang sabi ko nga, ay, in fairness, ang galing ng babaeng to. Yung, di ba, sabi nila sa akin, wig lang daw yun, hindi daw totoong hair yun. Ano daw, gumamit lang daw yun ng wig para daw maiba daw yung looks. Oh, so good strategy, di ba? So, pagdating ng swimsuit, nag-evening gown, namili kagad sila ng ng 11. Oho. So, doon sa from 20, cut kagad ng 11. At ang mga pumasok ay, ayun nga, si Phuket. Naman kasi, si Phuket naman kasi ang strong. And then si Trang. Ayun si Trang yung sinasabi ko na short hair. Chachusaw. And then Kontep Mahanakon. Si Kontep Mahanakon sobrang strong. Oduntani. Buriram. Sutuktay. Sukutay. Preo, Saraburi, Trat, and Chunburi. So, sila yung 11 na napili natin. And then, napili ng Miss Grand. Kasi kita ko naman sila din naman yung nag-perform. Pero sabi ko, si Miss Chiang Mai, si Miss Grand Chiang Mai, to be honest, ang ganda ng kanyang pasarela. Oo. Ang gusto ko, ang iniisip ko, best in swimsuit, si Chiang Mai or si Phuket. Kasi talaga naman si Phuket naman, Diyos ko, lumalati na yung galawan. Panalo talaga yung galaw. And then, ayun, naloka lang ako kasi parang ang feeling ko, ang Miss Chiang Mai, isa din sa mga bet ko na maging best in swimsuit. Tapos, nanalo siyang best in swimsuit. Kaya lang, sabi ko, ba't ganun? Wala siya sa top 11. Naloka ako. Nalaglag siya sa top 11. Sabi ko, na nangyari? Bakit ganun? Bakit best in swimsuit tapos wala sa top 11? Anong silbi? Na naging best in swimsuit ka. So, yun. So, ang paliwanag naman sa akin ng mga tao doon, kasi
ano daw, parang give chance to another. Give chance to another. So, kawawa naman yung iba. Laban ng laban, tapos parang, alam mo yun, nabaliwala naman pala yung pinaglalaban niya. Anyway, dito ko nahuli na parang, meron na talaga silang set of winners. So, meron na silang top 20, top 11, and feeling ko meron na rin silang top 5. Kaya naman, sa top 11, sila yung mga nag-evening gown, kahit ang gaganda ng gown ng ibang candidates, dumaan pa sila sa Q&A kahit ang galing ng sagot ng candidates ay naligwak. Actually, ang tanong doon sa 11 na candidates, sabing ganon, kung ano ba, yung government nila na bago, papipiliin ng isang proyekto lang sa tatlong proyekto na i-offer. Ito yung sports, education, at ano. Kasi yung bagong government ang gusto lahat. Hindi naman po pwede lahat kasi syempre depende daw sa budget. So, isa lang daw yung pipiliin. So, yon. Actually, magaling yung sagot ni sino ba to? Yung naka-pink, si Chat Chusaw, magaling yung sagot ni Chat Chusaw. Hindi ko alam bakit wala siya sa top 5. Siya talaga, magaling talaga yung sagot niya. Pero nalaglag siya sa top 5. Anyway, so pumili sila ng top 5. And then sa final question, ang tanong ay kung halimbawa ang pamilya mo, halimbawa, ang government ay meron pang natitirang gas or oil na pwedeng i-allocate sa lahat. Pero dahil nga nagkakahigpitan, so ano ang gagawin mo kung halimbawa ang pamilya mo or isa sa pamilya mo ay may share doon sa doon sa gas na yon or sa oil? Ibibigay mo ba or hindi? Ito ba ay fair or not fair? Mga ganon. Deserve ba na talagang unahin nyo muna yung mga sarili ninyo? Ganon ang tanong doon. And then, ang pumasok sa top 5 ay si Kutay, Buriram, Chunburi, Phuket, at Saraburi. Actually, sila din yung top 5 ko talaga. Kung papanoorin mo doon sa Facebook ko, na pin-upload ko na aking final prediction, sila talaga. Tapos ang top 3 ko talaga ay si Phuket, si Buriram, at saka si Chunburi. So, dito, sa Q&A nila, ang pinakamagaling sumagot ay si Phuket at saka si Chunburi. So, medyo nadali nila dito si Buriram. Pero, nagtaka ako kasi diba sila ang last two standing, Chunburi and Buriram. So, parang nag-second runner-up lang si Phuket. So, medyo parang unfair yun kay Phuket. But from the beginning pa lang, nakikita ko na talaga silang tatlo. Tapos second runner-up si Phuket. Tapos first runner-up si Chunburi, si Buriram ang winner ko. Bakit ko winner si Buriram? Alam kong mananalo na si Chunburi. Oo, alam kong klaro. Pero ayoko kasing isipin sa Miss Grand na kung sino yung pinakamadaming benta, siya ang mananalong Miss Grand. So, di ba nagkaroon kasi sila ng selling. So, ang naglaban ay si Buriram at saka si Chunburi. Si Chunburi nakabenta nung last night ng 7 million. Tapos si Buriram naman ay nakabenta ng 6 million. So, ayokong isipin na parang, okay, so kaya nilang bilhin yung corona. Ibig sabihin, kung kaya ninyong mag-provide ng madaming sale, kayo ang mananalo. Actually, nangyari na kasi to kay Vina. Pero ayokong isipin na, kasi kay Vina parang may excuse ka Ay nako, pang-apat naman yan na yan, ibigay na yan sa kanya. And then, ito naman dito sa Miss Grand, parang ang iniisip ko, hindi naman siguro talaga sila sa business. Ang gusto nila ay manalo doon sa Miss Grand. Kasi kung si Buriram ang ipapanalo nila, may beauty talaga at marunong magsalita ng English. Pero eto kasi si Chunburi, hindi marunong magsalita ng English. And then, pero magaling sa business. But ang ipinanalo nila ay si Chunburi pa din. So sa madaling salita, sa Miss Grand Thailand at saka sa Miss Universe Thailand, kung sino yung pinaka madami ang benta, siya ang possible talaga na mananalo ng corona. Di ba? So, yon. So, ganon. So, ayun talaga. Kaya, tinuwis ko Kung iisipin mo na parang ang si Buriram, umaasa pa rin ako, ay baka
gusto talaga nila beauty. So, sa kabilang banda, may nagpaliwanag sa akin. So, kung gusto daw nilang manalo ng Miss Grand International, ipadala si Buriram. Pero kung gusto nila na, kasi parang ang technique is, eto daw kasi si Chudbury, maraming tagahanga. Marami naman talaga. At nakita naman nyo sa suporta. And then, so, kung ang gusto ng 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 Miss Grand ay ipagpatuloy yung tinatawag na na parang hindi lang ang target ay corona, natural gusto nilang manalo pero after kasi nun, anong mangyayari? So, dapat continuous pa rin yung business. At kung marami kang tagahanga, so, oo nga naman. So, pwedeng mag-concert kasi marunong siya kumanta at marunong siya sumayaw. So, dadayuhin talaga ng mga tao kasi yung supporters, di ba? So, yun yung hinahanap ni Mr. Nawat sa isang kandidata. Yung suporta. Yung gaano ba kadami yung followers mo. At, syempre, business nga to. Hindi lang sa pagbebenta, kundi doon sa negosyo na pwede nilang ipagpatuloy as a Miss Grand. Kasi hindi lang naman one day ang pagiging reyna, kundi sa buong taon at sa mga susunod pang taon. Katulad na nangyayari kay Infa at saka kay Gatchabel. Kasi ang better future kasi ang hinahanap ni Mr. Nawat, yung pagbabago ng buhay ng isang kandidata. And I think ayun doon sila nakafocus na parang hindi lang to pang isang taon, kundi yung future nila ang inire-reserve nila. Kung mananalo sila ng Miss Grand, di good. Kung hindi naman, okay lang yon. Pero kasi after nun, anong mangyayari sa'yo? So, dapat tuloy-tuloy yung karera. So, yon, ganon. At naiintindihan ko at malinaw sa akin. And then, naiintindihan ko doon sa bagong winner kung bakit pinili si Chudbury. Pero, congratulations pa rin kay Buriram at saka kay Phuket kasi for sure papadala naman sila sa internationals. Lalo na paborito ni Mr. Nawat si Buriram. Nakita ko kahapon na talaga congratulate niya, niyakap niya. I think yun na yun. So, yan. So, ilalaban naman siguro sila sa iba't iba pang pageant. So, ang feeling ko, ang ilalaban nila ng Miss Globe dyan, si Phuket, para to back win. So, yan. But let's see kung ano ang magiging kapalaran ng mga bagong Miss Grand winners. Kung sila ba ay magiging katulad ni Infa at saka ni Gatchabel. And then, sino ba ang aangat ang career sa kanila. So, ayun. So, malalaman natin kung ano ang magiging eksena nila sa Miss Grand International. Kung sila ba ang susunod na reyna after ni Emma Tiglao. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat, sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.